lost in night, in the wood, shadows fight. Arms take gold, can't take flight. Power's gone, nothing's right. Cauldron cold, no more fire. Potions fail, dreams expire. Spirits whisper, call me liar. In the dark, lost desire. Purchase cry, echo loud. Through the fog, through the shroud. Mystic force, once so proud, now just whispers in the crowd. Babalan TV. Hi Taurus, welcome po sa inyong reading. So this is for January the 15th to January the 21st. So para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po yung nakaka-resonate, and hit the notification bell. Kung gusto nyo pong sumali sa ating live sessions na may Q&A, dun po yan sa ating kabilang channel, that is Babaylan TV. No? Yan po ang ating unang channel catered for our international audience. Ayan. So, Taurus, I want you to know that this is a general reading. You may resonate with the entire reading, or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. Simulan na natin. No? Taurus. Peace. Go the distance. Time for a nap. Ang gulo-gulo ng sitwasyon. Masakit na siya sa ulo. Kumbaga, apektado na, no? Ang mental health. Pwedeng ikaw, ng person mo, o kayong dalawa. Parang hindi mo na kilala, no, yung taong minahal mo. Siguro, tinatanong mo, ito pa ba yung taong dating minahal ako? Kasi parang hindi ko na nakikita sa kanya na ganun pa rin ang turing niya sa akin, ang pagtingin niya sa akin. Mas either pinili kong lumayo o ilayo ang loob ko. No? Meron ditong distance na para makamtan ko lang itong katahimikan. Kailangan kong i-separate yung sarili ko. Kailangan kong i-separate yung damdamin ko. To a point wherein kailangan kong i-separate din ang physical na form. No? Yung iba sa inyo pwedeng umalis ng bahay. No? Lumayo talaga. For a small percentage of you, baka napagtanto-tanto nitong taong to na siguro makakamtan ko lang itong peace of mind, no? Siguro once na hindi na kami magkasama ng person ko. I think na sinabi mo dito, kailangan kong ayusin ang buhay ko sa pamamaraang kailangan kong lumayo, no? Mangibang bansa, mangibang lugar. Ngayon, medyo okay naman, no? Medyo okay naman itong sitwasyon mo. Hindi ko sinasabing marangya, pero mas okay siya i-compare doon sa tinakbuhan, no? Hindi naman siya actually tinakasan. Let's say, parang wala ka kasing choice. Hindi ka tumakas, ito yung solusyon mo. Tumakbo ko dahil ito ang solusyon na nakikita ko para sa sarili ko. No? Kasi wala akong ibang aasahan kung hindi sarili ko. Yung iba isiguro sa inyo, hiniwalay itong puso at isip. Yun ang isa sa mahirap na part. No? Habang nagdudugo yung puso mo, yung isip mo, kinukumbinse yung sarili mo na kailangan mong tumayo, lumaban, magtrabaho, no? Para mabuhay. Yung katawan mo hapong-hapo, pinipilit mo yung sarili mong tumayo. Kumbaga, you're dragging yourself for work. Pero yung puso mo, sobrang pagod na, yung katawan mo pagod na, yung isip mo rin pagod na.
siguro ang pinaka-worst na naramdaman mo dito, ah, anong purpose, no, ng buhay ko? What's the sense of living, no? Kumbaga, with the Queen of Swords and the Three of Wands. Parang hindi mo na alam, awa ba to sa sarili ko? Panghihinayang ba sa mga panahon? To a point wherein binago ko ng sitwasyon na ito, binago ko ng nangyari sa akin. Parang nanunuot na yung galit, inis, nanunuot na yung pagkamuhi. Hindi naman ako to, no? Hindi ako naturally born na masama ugali, no? Na mapalamura, na palaging galit. Binago ako ng sitwasyon na pinanggalingan ko. With the Five of Pentacles, siguro that's also one of the reason why you went out of the relationship or probably paused this bago yun na, relationship, yun ang masama. Although wala naman talagang word na connectionship. Siguro na-invento ko lang. I don't know why it came out to my mouth, pero it actually made sense. Hindi sa nag-iimbento ko, ha. Yung iba kasi sa inyo, may connection pero walang relationship. So, you cannot even say that that is a relationship o pwedeng connection shit. Ayan, nako. With the Two of Wands, mabuti na lang, no? And the Eight of Swords. For a few numbers of you, mabuti na lang bago pa lumubog ang bangkang kinabibilangan mo noon, na isave mo na yung sarili mo. Siguro sabi mo dito, no, kung etong bangkang to palubog, this is life. It's a matter of survival, no? Kung ayaw naman din, kung ayaw tulungan ng taong gusto kong tulungan na ma-save itong relationship, no, might as well save ko na lang yung sarili ko. Hindi ko hahayaan na sabay-sabay kami, no, na malunod. At least ako, baka meron pang magandang future, no, na nag-aantay sa akin somewhere. So, with the Seven of Cups and the Empress, ang nakikita natin dito ngayon, at least, you're opening doors for opportunities. You're opening doors for new beginnings. I know it's hard, but you keep on trying. Ang ganda dahil siguro itong kwento ng buhay mo magiging isang inspirasyon, no, sa mga taong dumating din or nakaranas kung ano yung naranasan mo. With the Ten of Wands, the Judgment, the Lovers. Totoo ba na medyo mahirap na magtiwala? Totoo ba na medyo mahirap ng umibig muli? Totoo ba na mas pipiliin natin mag-isa? Sa ngayon, ha, ito yung nakikita ko na parang mas okay sa akin siguro yung ganitong sitwasyon. Mag-isa ako pero hindi ako malungkot, no? I'm alone, but I am not lonely. At least nakikita ko merong pag-asa, no? Mabago ang buhay ko with the Queen of Pentacles and the Three of Swords. Siguro meron sa inyong, no, a few numbers of you sinasabi, malas man ako sa pag-ibig, marami naman akong pera. Mas gusto ko na yung maraming pera.
mukhang pera, sinong hindi, 'di ba? Huwag na tayong magpaka-impokrita. Madaming nagagawa ang pera, maraming, you know, sabi nila, money is the root of all evil. No, money is an instrument. Now, what you do to money is the root of good, or it can be a root of evil, no? Kasi yun yung tao eh. For me ha, ang tao kasi, kita mo, bagay yan. Wala namang magpapatakbo diyan kundi yung tao lang, 'di ba? So, depende yun sa paggamit ng tao. Ngayon, kapag may nangyaring masama, ang tao kasi madaling, for escape, no? Ay, ginawa to sa akin ng pera. No, ginawa mo yan sa sarili mo. Bakit ka babaguhin na binago mo yung sarili mo, no? Yun yun. Anyway, let's go back to the reading with the World card and the Magician. You know what? Ang ganda-ganda nitong pasok, no, ng year 2025 sa inyo. I feel like yung manifestations ninyo, dalawa kasi itong nagma-manifest dito. Really gaining a lot of money, which is actually somehow, no, na nangyayari naman, unti-unting natutupad. And I feel like 2025 is a money year for you. But for those of you who's manifesting relationship, no, going back, or for this person to go back to you, meron ding possibilities. Hindi siya ganun kalaki. Mas malaki pa rin talaga ang impluwensya ng pera. But either way, kung saan nyo ilulugar or ifo-focus itong manifestations ninyo, I think that this is going to happen this year, no? This is year reading, Taurus. Tingnan natin, no? Bago natin tignan ang mga zodiac sign ng inyong person, I want you to know na kung hindi po kayo makasali doon sa live sessions natin sa kabilang channel, which is Babaylan TV, pwede naman kayo magtanong dito sa comment section as long as the question po is answerable by yes or no. Pero kung hindi kayo makakatulog, no, dahil sa yes or no na sagot lang, dumiretso na po kayo doon sa ating description box. Nandun po yung link ng aking website. Now, click nyo po yun, i-route kayo dun sa aking website. Nandun po yung question form. Nandun din po yung name, number, amount, no, per question, QR codes for your reference. So I created a 4 questions plus 1, so take advantage of it. And if you want to book a private reading, nandun din po siya, no? So, Taurus, tingnan na natin ang zodiac sign ng iyong person. These can be their sun sign or a placement in their chart. So, Gemini, Sagittarius, Taurus, baka kapwa Taurus, Libra, Leo, Virgo, Pisces. Yan. So, yun ang iyong reading. Taurus, love and light to you. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye. You want the